Sa kalaliman ng gabi, sa isang barangay sa Northern Samar, tila isang impit na higbi ang narinig mula sa isang palikuran. Sa parehong gabi, may mga natagpuan ding bakas ng dugo patungo sa isang kanal. Ano nga ba ang kababalagang bumalo sa lugar na ito? Madaling araw ng October 6, 2025 na resibuhan ng CCTV footage na ito ang isang babae habang lumalabas ng banyo ng isang boarding house. May bitbit siyang timba palabas ng garahe. Ang umaaligid na aso, inamoy-amoy pa ang laman ng timba. Ito raw ang huling pagkakataon na nakuna ng CCTV ang 19 na taong gulang na babae sa boarding house. Makalipas ang isang linggo, tumulak ang resibo Pakatarman, Northern Samar. Nakapanayam namin ang kapitan ng barangay UEP Zone 2. Nagulat ako talaga kasi bago sa akin yan pumunta ka doon kina kapitan. Sabihin mo na may aksidente dito. Dali-dali naman ako. Kasama ang barangay, tinunton ng resibo ang paupahan kung saan daw nagsimula ang lahat. Kwento ng landlady ng boarding house na itatago namin sa pangalang Arlene. Umaga, yung anak ko, umihi dyan. Mama, may baby sa kanal. Mga hindi ng babae na narinig sa banyo ng isang boarding house sa Northern Samar. At mga bakas ng dugo sa daanan hanggang sa kanal. Hindi pala gawa ng maligno o mga ligaw na kaluluwa, kundi mga resibo ng isang karumal-dumal na krimen. Nagulat ako talaga kasi bago sa akin yan pumunta ka doon kina kapitan. Sabihin mo na may aksidente dito. Dali-dali naman ako. Sa cellphone video na kuha ng mga taga-barangay alas 7 ng October 7, makikita po ang isang lalaki na pilit na may kinukuha mula po sa kanal. Maya-maya pa, mahahagkan niya ang isang nangingitim na bagay. At nang pihitin ito ng lalaki, tumambad ang isang wala ng buhay na sanggol. Lalaki. Sa parehong araw, sinimula na ng Katarman PNP ang kanilang investigasyon. Sa kanilang pag-iikot, natuto nila ang CCTV footage sa boarding house na nag-report tungkol sa sanggol sa kanal. Nahagip ng kamera ang isang babaeng tenant na may dalang timba palabas ng banyo. Galing sa CR, may dala na balde. Yung balde, yun ang nakita namin dyan. Noong una, todo deny pa raw ang babae sa kanyang nagawa. Pero ang kausapin na ng landlady na si Arlene, unti-unti na raw itong nagsalita. Umami na lang siya nung lumitas na yung footage. Ba't hindi ka nagsabi? Ba't hindi mo ko kinausap? Nandito lang naman kami. Parang ang turing ko sa kanila mga anak na. Pag-amin daw ng babae kay Arlene, hindi raw alam ng kanyang tenant na buntis siya. Sa parehong gabi, humingi pa raw ito ng gamot para sa sakit ng tiyan. Nung gabi, nag-chat lang siya sa akin mga around 8:15 na naghihingi siya ng pampakalma ng dysmenorrhea. And then sabi ko, wala ako niyan. Hindi niya kasi alam daw na buntis siya, tapos kala niya mapupupo lang siya. Ayon sa isa pang tenant sa boarding house na itatago namin sa pangalang Jessa, nakarating din daw sa kanya na may iniindang pananakit ng tiyan ang babae noong gabing iyon. Yung ka-roommate niya, nag-chat sa akin. Sinabi niyang sumasakit daw yung tiyan, tapos umiiyak, tapos nagsusuka. Natulog na lang ako noon kasi akala namin normal days. Tapos nung mga bandang alauna, alas 2, alas 3, maingay siya. At dahil nakabukas ang pinto ng kwarto ni Jessa, narinig daw niya ang paglabas-pasok ng babae sa banyo. Bandang alas 3 na gano'n, lumabas ako sa room namin. Tapos nag-CR ako. Pagpasok ko, may narinig akong parang nahirapan. Nang muling gumamit si Jessa ng banyo, bandang alas 5 ng hapon, mga bakas daw ng dugo ang bubungad sa kanya. Yung CR na ginamit niya,
Akala ko kasi rigla. So, nilinisan ko, akala ko normal. Pagtapos ko maligo, bandang alas 6, akala ko, di ko alam yun na yun na po. Ang inaakala ni Jessa na pag-alboroto lang ng tiyan ng kapwa-tenant noong gabing yun, pagluwal na pala ng babae sa daladala niyang bata sa sinapupunan. At nang mailagay na raw sa timba ang sanggol, lumabas ang babae sa gate. At saka raw itinapon sa kanal ang bata. Sa amin, mga ka-borders, yung pag-CR, di ba, nga magahon, natutrauma kami, tapos yung kahit kunting kaluskus lang na parang natutrauma. Ayon sa resulta ng post-mortem examination na isinagawa sa labi ng sanggol, nabuhay pa raw sana ang sanggol kung nailuwal lamang sa tamang pasilidad. Ang sabi ng doktora, kung sa proper sa hospital o na tingnan ng proper na care, posibleng mabuhay yung bata. Kasi parang nasupukit yung bata eh. Hindi nabigyan ng magandang atensyon yung bata. Kaya namatay. Sa pagkalap namin ng resibo, natukoy namin ang kinaroroonan ng 19 na taong gulang na babaeng nasa likod di umano ng krimen. Nasa bahay siya ngayon ng kanyang mga magulang sa ibang bayan. Sinubukan ng resibo na kunin ang kanyang panig. Pero tumanggi muna siyang magsalita. Humarap sa amin ang magulang ng babae. Ayon sa kanya, maging sila raw bulag sa totoong pinagdaanan ng kanyang anak. Ngayon daw sir, wala siyang masasabi kasi hindi pa daw nila alam na. Siyempre, ang mga tao, naguhusga agad, di man nila alam yung mga nangyayari. Dapat naghusga kayo, wala sila. Alam ko na ano nangyayari sa anak ko. Kahit ako nga, nanay, hindi ko alam. Ayon naman sa Municipal Social Welfare and Development Office, dahil malayo sa pamilya, maaaring hindi lubos na nagabayan ng babae sa pinagdaan ng problema. Inaalam pa rin daw nila hanggang ngayon ang rason sa likod ng pagtapon sa sanggol sa kanal. May mga kakulangan siguro doon yung family niya to monitor kasi kailangan mayroon tayong usual contact. Lalo na kung distansya ka sa mga anak mo. So dapat yung magulang laging responsibly, not only to provide the money or the basic, but more on the mental. We still have to understand libat sa situation niya. Ano ba talaga ang naka-push sa kanya? Bakit naging ganun ang takbo ng isip niya? Sa gitna ng patuloy na pag-iimbestiga ng Katarman PNP, gabi ng October 6, dumating ang babae sa kanilang presinto para aminin daw sa mga otoridad ang ginawa niyang pagtapon sa sanggol. Siguro naisipan na niya talaga na aminin na nung gabi lang na namin niya na sa kanya. Nung matanggal yung bata daw, yung ano niya, patay na daw. Tatakot lang siya sa mga magulang niya. Nakita ko rin naman na talagang nanlulumo siya. Yung makikita mo na may depressed, stress, parang ganun lang. October 8, 2025, isinampala ng Katarman PNP ang kasong infanticide laban sa babae. Makalipas ang 5 araw, nailibing na rin ang sanggol sa public cemetery ng Katarman. Yung ipinail namin sa kanya is pumasok yun sa infanticide. Yung newborn baby na namatay. Yun ang ng infanticide. May kaukulang parusa at saka nubil po yun. Kung mapatunayang nagkasala, haharap ang suspect sa hindi bababa sa 6 hanggang 12 taong pagkakakulong. Wala ring piyansa para sa kasong ito. Dagdag na paalala ng Katarman MSWDO, huwag daw mag-alinlangang lumapit sa social welfare offices ang mga babaeng may mabigat na pinagdaraanan, lalong-lalo na pagdating sa pagdadalang tao. Nandito lang kami 24 hours kung kailangan. So, yung mga services, psychosocial, counseling, mga home visitations, yung mga ganun. We always help the person na nandito na humihingi sa amin ng tulong. So, we never say no. It's always a yes to help them. Kahit anong hirap.